ating mga mayor, si Mayor Caloy, Mayor Awin, na sumabay sa akin kanina sa Daraga at sa Kamalig. Ayun, nauna yung Kamalig. Masaya naman at tinututukan ko lang yung mga estudyante. Sinusigurado ko na yung DSWD ay talagang naibigay yung tulong para sa mga estudyante natin dito, yung senior high school. Lalo na sa Daraga kasi talagang napakahirap ipagpatuloy ang community college. Kaya nga bilib na bilib ako, maliit na bayan, kahit paano, nakakapag-aral ng mga sariling kababayan. Importante yon. Sabi nung iba, yung tututukan yung mga malalaking eskwela, pero walang budget yung maliliit. Kaya nabubuhay sa Unifast. Alam naman natin yung Unifast, parating matagal magbayad, kaya hirap din yung ating lokal. So, maayos naman. At the same time, nakipagkonsulta tayo sa mga barangay at SK. Kasi, eto nga, yung bagong halal, papasok na naman sa eleksyon sa susunod na taon. Napakaikli na kanilang termino, nasa 18 buwan lang. So yun ang pakay ko ngayon. Pabalik-balik rin ako sa Bicol. Galing akong Camarines Sur. Noon, napunta kaming Naga para sa pag-check rin ng mga ayuda, yung problema ng El Nino dahil napakaraming bigas doon na nasira yung palay. Doon naman sa Catanduanes, yung mga last mile schools ni VP Sara sa Gigmoto at sa iba pang lugar. So yun, pabalik-balik lang dito at matagal na ako hindi nakakabalik sa Albay. First time in a long time. Ayun. Sen, kasi ang sa Senate ngayon, madalas kung ma-observe natin, parang grandstanding ang lumalabas sa ibang mga Senate, mga colleagues natin sa Senate. So ano masasabi natin nito, Senator? Well, kanya-kanyang opinion kasi yan, pero yung mga kasamahan ko naman, binigyan ako na napakaraming trabaho. Ako yata pinakamaraming committee, 4 ang committee ko, kakapagod nga yung electoral reform. Kaya ako nandito kasi nga kakausapin yung mga kapitan kung anong suggestion, lalo sa SK. Kasi pag hinamaan mo naman ang termino, mas lalo naman silang ma-overage. So yun, isa yun. Tapos yung isa naman, yung sa chairman rin ako ng social justice, ng social development, DSWD. Kaya nga sinecheck ko yung mga ayuda kung talagang maabot sa ating kabataan. At chairman pa rin ako ng co-op, kaya abala rin tayo sa mga agricultural co-ops, lalo rito sa Bicol. Dahil lahat na yata ng kalamidad, kompleto kayo ngayon, El Nino pa. Kaya napakahirap talaga ng sitwasyon. At yung ika-4, nakalimutan ko na ano nga ba. Naku, kung ano-ano talaga yung aking foreign relations naman. Ito naman yung napipintong tensyon sa gitna ng Amerika at ng China. Yan ang West Philippine Sea, pero nasa kabila na rin, yung Benham Rice, malaking problema rin yun. So, trabaho lang. Yung mga nag-grandstanding, sa kanila. Madam, marami pala question. Marami kasi ang tawag niyan, aid of legislations. Pero may mga solutions na madam sa Senate. Sa alin? Mga nagagawang mga aid of legislations, kagaya kay Senator Tolpo. Pero hanggang doon lang ata ang na-observe ng ang ating mga viewers. Well, ang Congress at ang Senate, hindi naman talaga kami nagpapataw ng kaso. Hanggang in aid of legislation lang talaga. Tapos nagbibiruan yun ba, baka in aid of re-election, pakitang tao. Pero hindi naman, kasi sa palagay ko, yung iilan lang naman kami na tatakbong pang re-electionist. Okay. Yung iba naman mananatili. Kasi bago pa sila bagong halal 22. Okay, thank you. Senator, good morning po. George Salgarin from Philippine Star. May reaction po ba kayo dun sa pahayag ni First Lady Lam? Wala. Tungkol po dun kay... Wala. Senator, diretsong tanungan po. Huwag nang papatuloy ng mga marites. Yung tungkol po sa
planong i-postpone yung election sa barangay. Ano po Yes. yung take nyo po doon? Yes, ang problema kasi ngayon, dati, postpone ng postpone. Kung hihimayin mula sa 1998 hanggang sa ngayon, panay ang postpone namin, nakakalito, hindi makapagplano yung barangay, pati yung mayor nalilito na kung kailan ba. So, kung i-average mo, nasa halos 5 taon ang average na talagang tunay na term nila. Kaya sabi ko, ipako na natin sa 6. Dahil kaysa mag-extend na ma-extend at sinabi na ng Korte Suprema, bawal na yun, mas maigi siguro, ipako na natin sa 6 at ito ay para sa susunod na taon ng presidential election. Kumbaga, bago yung presidente mo, all the way down hanggang sa ibaba, fresh mandate para makapagtrabaho ng sabay-sabay, nagkakaisa at nagkakaintindihan, nagkakaunawaan kung anong trabaho. Yun ang proposal ko. Problema, hindi ito pwede mag-apply sa SK dahil magiging overage na sila sa 6 na taon. Napakahaba ng 6 na taon. Overage na lang ng kabataan. Yun ang problema ko. Opo, isa pa pong katanungan, Senator. Problema dito sa Kaya Albay kinukonsulta ko yung mga bagets kung may idea sila. Yung iba sabi sa Kamalig 3 years na lamang. Yung iba may mga suggestions sa ibang lugar tungkol sa federasyon. Yes po. Opo, yung tungkol po sa problema sa El Nino dito sa Albay, marami po ang apektado dahil lang El Nino phenomenon. Ano po ang pwede nating maging tulong po sa ating mga iba't ibang sektor po, Senator? Actually, maswerte pa nga kayo kasi last month, sabi ni Mayor Awin, umuulan pa tuwing hapon. At saka pag bumaba ka dito, makikita mo na talagang berde pa. Opo. Green na green pa rin ang kapaligiran. Hindi katulad sa amin, talagang alikabok na lamang ang makikita mo at buhangin. Kaya kahit paano, talagang swerte pa rin kayo. At yun nga, pero sa kabila nun, alam natin na napakalaki na ng pinsala dito. Umaabot na ng milyon-milyon ang pinsala sa agrikultura. At maraming nagsasabi na yung Albay farmers ay nalugi na ng lampas 30 million. So, eto, unang-una, yung irigasyon natin, ang problema, yung imbakan natin ng tubig dito, maliliit lahat. Walang malaking irrigation. So, yung imbakan, yung tinatawag ng mga SFR, SWIP, yung small water impounding, i-repair na lamang natin sa lalong madaling panahon, pati yung mga kanal ng irigasyon. May malaking ilog dito, kaya swerte pa rin kayo, may tubig pa rin. Tapos magtipid tayo ng tubig, hindi naman kailangan na laging malinis na tubig ang ipandidilig. Pwede naman yung pinaghugasan ng plato, pinagliguan. At yun nga, matuto tayo sa iba't ibang technique dahil may mga bagong style na ngayon na halimbawa AWD, yung alternate wet and dry, yung pagdidilig, na hindi naman kailangan na babad talaga sa tubig para makapagtipid. Yung DA, parati kong sinasabi na hanggat mare, magbigay na sila ng mga pechay, ng mais, yung iba pang gulay na matibay sa init at hindi kailangan ng dilig. At eto nga, meron na rin varieties ng gulay na tinasabing drought resistant o kaya early maturing. Yun ang kailangan. In the meantime, alam ko yung DA nagmimigay ng 5,000 sa ating mga magsasaka ng bigas at 3,000 para sa transport assistance, karamihan mga mangingisda. Ganon din yung DSWD. Yung DSWD tutulong din. May 1.3 billion na inantabay para sa dyan. Pero, ang ating mga mayor, mga barangay kapitan, kailangan updated ang listahan. Dahil yung DA at DSWD, kung minsan, unahan talaga habang may pera. Kailangan na magsumigasig at pakialaman ng ating mga mayor yung listahan ng DA. Nakikita ko yung listahan nila. Yung iba talagang mga 19 kopong-kopong pa, hindi na na-update. Kailangan ma-update ng lokal. Talagang maasa sa lokal sa datos Hindi naman kaya ng national yan. So, yun. Ang problema, in the meantime, magtipid nga sa tubig, biroan nga sa Ilocos, shower with a friend para makatipid. Ayan. At, yun nga. Ingat din sa sobrang init, kailangan na sumilong, hindi pwedeng nasa labas, lalo na yung may edad, may comorbidities.
At yung mga RHU, kailangan rin maghanda. Napakadaming heat stroke, kailangan ng hydration tablets ng DOH at iba't iba pang pamamaraan. Madam, hindi lang po sa agrikultura ang nagiging may masamang epekto yung El Nino, kundi sa panig po naman ng mga mangingisda. May mga fish kills. Agrikultura pa rin yun. Sa panig naman po ng sa mga mangingisda, ano po aksyon na dapat na bigyan ng gobyerno? Talagang malaking problema rin sa mangingisda ang El Nino dahil yun nga, nagkakaroon ng water quality issues, ano? Ibig sabihin, dapat i-testing kasi ng ating national agencies kasi ang balita, kumukonti ang isda sa Albay, pati fish kill, ano, naging dumadami ng fish kill. Hindi lamang sa Albay, nasa iba't ibang lugar. Ang unang-una, yung water quality, ibig sabihin, kailangan i-testing ang tubig. Dahil regular testing, dahil hindi natin alam na yung kalidad ng tubig ay iba na, wala nang oxygen, talagang mamamatay na yung isda, hindi na kaya ng isda, hindi natin alam kung pollution o sobrang sikip na. So kinakailangan may water testing na regular ang national agency o kung may kapasidad ng LGU. Isa pa yung sustainable approach sa aquaculture. Minsan siksikan yung fingerlings at talagang tinatambak natin yung fish food. Talagang hindi sustainable yan. Kailangan kontrolin yung density. Labis-labis kasi siksikan yung isda, parang tao rin yan. Pag hindi na kinaya, talagang hindi na makakahinga. Isa pa yung waste management. Dahil aminin natin, kapag nakakita tayo ng tubig, tinahagisan ng basura. Huwag naman natin gawing basurahan lahat ng water bodies natin. Dahil hindi naman basura yan, kailangan nananatili pa rin malinis yan at kailangan mag-compost, mag-recycle ng basura. Huwag itsa ng itsa sa mga water bodies natin. Yun lang. At kung minsan rin gumagamit kasi yung mga mangingisda natin ng panglinis o di kaya fish food na red label, mga toxic na sila. Dapat maingat din tayo sa sustainable fisheries. Opo, sa itlog po, napapabalita po ito sa national na parang magkakaroon ng epekto sa produksyon dahil sa tag-init. Ano po ang may suggest natin? Well, una, nabalitaan namin sa pinakamalaking itlogan dyan sa Batangas, ang unang problema, napakatataas ng presyo ng pagkain. Yung pagkain ng mga manok, sobrang nagsitaas, ano? So talagang umaangal sila noon. Tapos pumasok nga yung El Nino, masyado namang maliit yung mga itlog, yung mga extra large, halos medium na lamang, ang mahal-mahal na, maliit pa. Tapos yung kahuli-hulihan nga, yung problema namin, nung kinakausap ko sila, talagang ang output nila, nabawasan na ng 5%, samantalang umpisa pa lamang noon. Kaya, eto nga, kailangan na yung palamigin kung paano yung ating mga poultry natin. Siyempre, kung bahay-bahay lang yan, tatakluban lang, pero yung mas malalaking poultry, naglalagay na ng electric fan kahit paano. At siguro, mag-isip-isip na tayo kung paano, kung aling manok ang talagang dadamihin. Kasi hindi na kaya nung ibang breed. Kailangan siguro bumalik tayo sa native Filipino chicken, banaba, darag, paraokan. At saka yung game fowl na sinasabi, labuyo, yun yung Bicol style. At yung paraokanay, ano ba yun? At yung mga crossbreed, kino-crossbreed natin dahil maraming nagre-reklamo. Pag native daw, payat, wala sa timbang, lugi. Kaya't kino-crossbreed yan, yung galing sa Israel, yung Kabir, Saso, Hubbard, yung crossbreed ng lokal at ng imported. So, yun ang maaari natin gawin siguro for the medium term. But in the meantime, talagang apakamahal ng itlog at yun nga, nababawasan at lumiliit pa. Opo. Okay. Senator, balik po tayo dun sa bill na ipinapasa nyo po sa Senado. Doon po sa bill nyo, nabanggit nyo kanina na up to 6 years na ang magiging term ng mga barangay. Isasabay na po ito sa election from national to local and magiging fix na rin po ba yung kanilang salary from honoraria to salary?
Well, walang pinag-usapan salary, although dinidiscuss namin yung maigi pagkat sa ngayon nakasalalay ang stipend nila sa NTA o IRA ng mga barangay. Kung malaki, sobrang laki. Kung maliit, halos wala. So, yun ang problema, walang standardized. So, pinag-uusapan nga na standardized. At dapat, sakop din sila ng mga insurance systems ng GSIS at PhilHealth. Sa ngayon, ikot ng ikot, ronda ng ronda, mga kapitan, madaming napipinsala. Higit na marami yung tumatanda at wala namang benepisyo sa pamahalaan. Kaya kinakailangan matakpan sila kahit paano ng iba't ibang mga insurance system. Tapos yung tinatanong mo tungkol sa 6 years, hindi maaring isabay yan pagkat alam naman ninyo na yung national, yung mid-year at saka yung presidential ay automated. Samantalang yung sa barangay, mano-mano yan manual. So, kailangan pag-ibalayin. Sa ngayon, ang schedule is yung Mayo 2025 national mid-year at yung barangay sa December 2025. Senator, Yung iba naman, baka Iba yung naman, iba. ma'am. I'm Harley Reynoso, represent Balongay TV. My question is based on sa interview kay Director Gilbert Sadsad ng DepEd na lack of classroom pa raw ang buong Region 5. Paano daw ma-resolve ng Hindi lang gobyerno? yung buong Region 5, yung buong Pilipinas. Oo. So, ano naman ang ginagawa ni Madam Sara na until now, ganun pa rin ang problema ng DepEd? Yes, ang problema talaga ni VP, talagang hindi siya binibigyan ng budget. Yun ang talaga naiipig siya talaga dyan. Kasi, yun nga, kahit may plano siya, actually, may plano siya at kinakausap yung iba't ibang steel manufacturer, pati yung iba't ibang grupo. Kasi yung plano, pareho nung sa tatay ko dati, alam niyo nagkaroon ng napakaraming bagong lipunan at saka yung nauna pa doon, yung Marcos type prefab. Dahil yung tatay ko, ang ginawa, kinausap lahat ng steel manufacturers, tapos nakabantay siya doon halos sa pabrika para walang dayaan sa bakal. Kaya ang titibay ng mga lumang Marcos type, hanggang ngayon, buhay pa. Yun ang ginagawa na yung bakal, parang halos Lego na lang siya nakatuping ganyan, isi-ship out ng libo-libo sa iba't ibang isla. Parang ibubuo na lang, ikukumpuni na lang basta, madali lang. At ihahalo blocks na lang sa lokal. Ngayon, yun nga yung plano kasi hindi talaga makakahabol otherwise. At ang laki talaga ng backlog sa school building. Lalo rito sa Bicol, sa Leyte, sa Region 8, sa lugar ng nanay ko, yung mga lugar na madalas binabagyo, talagang wasak-wasak talaga yung mga Imagine on school that, ma'am, building. sabi pa sa akin yan, ni Director Gilbert Sadsad, natuturing yung mga teachers, lalo na punong kahoy mo. Oo, matagal na sa amin yan. SM ang tawag, may SM. Sirok Timangga. Sa ilalim ng bangga. Sa nagtuturo, SM daw. Opo. Senator, what's your take on modernization ng jeepney po? Well, matagal ko nang sinasabi na sa kabila ng pasasalamat natin sa ating Pangulo na nagkaroon ng transport sa amin, palagay ko, kailangan tuloy-tuloy ang pagkukonsulta sa lahat ng driver, operator, habal-habal, pot-pot, ano pa ba, bao-bao. Kailangan talaga kausapin pa rin kasi ang dami pa rin problema. Lahat naman may gusto ng bagong sasakyan. Sino bang hindi? Kaso, anong pambili? Yun ang tanong kasi wala namang pambili talaga. Bibigyan ng gobyerno, 160, 160,000. Wala namang trade-in value. Napakamamahal ng mga bagong sasakyan na Euro Level 4, nasa 2.5 million. Saan naman sila kukuha nun? Tapos yung issue pa nung transport co-op. Sabi nga nila, kung sumapi sila sa co-op, magiging empleyado sila nun. Samantalang ngayon, sila may-ari ng jeep. So, eto nga, magulong nga ang usapin, dapat isolve natin at kausapin sila ng maigi. Andyan pa yung lumalaganap na kolorum, hindi pa madesisyonan yung mga ruta, nagbabangayan pa yung LTO, LTFRB tungkol sa local franchises. Yan ang problema. Dapat i-resolve muna lahat yun bago pilitin yung modernization. Tignan ninyo, 3 presidente na.
Hindi pa rin matuloy-tuloy. Nag-umpisa yan kay Presidente Aquino, tapos kay Duterte, tapos kay Bongbong. Yan pa rin ang problema na nanatili. Kasi hindi yung nga ma-enforce hindi nga ma-implement Madam Senator, marami na pong bilang ipinapasa ngayon sa Congress para po sa benefits ng mga senior citizen. Ikaw po, ano naman yung programa para po sa mga persons with disability? Ang senior citizen, ako nagpasa noon, ako may hawak noon ang nangyari, unang-una, yung dalawang magandang balita, unang-una, yung hindi ito bill, pero mas mahalaga sa bill kasi talaga naayos namin na isama na sa wakas for the first time 2024 budget ang utang natin sa mga seniors, Ibig sabihin, nasa batas na 1,000 ang tatanggapin ng marginalized seniors. Pero kailanman hindi yun nabigay ng buo. Sa wakas, mabibigay ng buo yung 1,000 pesos kada buwan sa marginalized seniors, pambili ng maintenance at iba pa. So, first time yan na ipasok ko yan. Ikalawa, na-expand natin yung tinatawag na Centenarians Act. So, dati, yung Centenarians, ibig sabihin, yung 100,000 para sa 100 taon, ilan lang naman ang aabot ng 100 years old. So, hinabaan na namin, pati 80, 85, 90, 95. So, magandang balita sa seniors. Pero tama ka, sa PWD, at pinagpipilitan pa natin na makatulong. Kaya, eto nga, doon ginagamit yung AX. Yung ibang AX nakatutok talaga sa PWD kasi alam natin malaki naman ang gastos ng pamilya na may PWD sa therapy, sa gamot, sa doktor, pabalik-balik, pati dun sa assistive devices. So, kailangan nila yun. Pero, wala silang sustentong maayos, wala tayong pera. So, yun, ang tinututukan ng AX kadalasan, kasama ng solo parents. Yung mga solo parents, sila rin ay binibigyan. Kaya tinututukan ko rin at binabantayan yung nabibigyan ng AX, ayuda, para makita kung talagang nakakatulong. Kasapi na rin dyan, kung minsan namimigay rin sa market vendors kasi lumobo masyado ang gasolina, hindi sila makapaghanap buhay at nanggaling sila sa halos 2.5 years ng lockdown. Lugi sila, tagal-tagal Kaya't highly affected sector rin sila ng pandemic at hindi pa talaga nakakabangon ng lubos. Yes. Nasaan na ba yung patuloy pong pagtaas ng bigas, ng presyo ng bigas? Ano ba ang sabi? Yes, maraming problema talaga sa bigas. Apakataas ng bigas. Magkano ba rito? Sa ibang lugar kasi 58. 60 plus? 65. Yung well-milled. Depende po sa class. Siyempre, hindi yung broken, yung well-milled. 65. Ang taas ng presyo, grabe. Yeah, ganyan na ang inaapak na presyo. Sobrang taas talaga. At eto nga, para sa akin, imbes na politika, imbes na yung mga kon-kon, cha-cha, PI, ewan ko ba kung ano-anong kwan. Dapat tutukan talaga ang presyo ng bigas. Yun ang una. So, unang-una, ako'y nanguna doon sa land reform. Alam niyo yung land reform, Bicol, isa sa pinaka-atrasado na naghihintay, mga apo sa tuhod, wala pa rin titulo yung lupa. Ang liliit ng mga lupa sa Pilipinas, kaya hindi maganda ang development at mechanization. Pag sobrang liit ng bukid, talagang hindi naman pwedeng bumili ng traktora, wala namang harvester, wala namang maski ano. Kailangan malaki-laki at i-consolidate yung mga lupain. Paano nga i-consolidate? Naghihintay pa ng titulo. So, yun. Unang-una, yung consolidation through the titling. Ikalawa, dapat may minimum buyback price. May kasunduan ang gobyerno at yung magsasaka at ang gobyerno ang bibili para maayos. Kasi ang hirap ng nangyayari. Wala nang gusto magtatanim ka, malulugi ka sa anihan. Tapos hindi naman bibili ng NFA. Ang tagal-tagal nila, bumibili sila 19 pesos. Nasa 23 na. Ngayon, nagtaas sila ng 30, tapos na yung anihan. Tsaka sila nagtaas. Nagbenta na kami lahat ng bigas Kaya, parang walang katuturan, kulang sa plano.
Ikatlo, ang tingin ko, masyadong maraming nasisirang bigas. Yung palay, matapos anihin, di ba nakakalat sa highway? Diyan natin pinapatuyo. Puros bato, puros basag, puro marumi. Eh, 23% ng post-harvest, sira ang palay. Ngayon, masama yun talaga. Kailangan magkaroon ng maayos na solar dryer, yung milling na maayos, tsaka lang bababa. So, ibig sabihin, matagal pa, kailangan mag-invest pa tayo talaga. Kasalanan na rin natin na yan, hindi natin na tinutukan. Yung tatay ko lang yung abalang-abala sa irigasyon, abalang-abala sa Masagana 99. Mula noon, wala nang masyadong ininvest sa bukid. Kaya nagkaganyan. Senator, since last question na daw po, hingi na lang namin Ayan. po yung mensahe nyo. Saka pa-enlighten din po kami doon sa At The Moment program nyo po. Patayin muna natin to. Ayun. Ayan. Maraming salamat at happy naman ako nakabalik ako dito sa Bicol. Unang-una, gutom na siguro kayo at ako naman, parati akong excited kumain ng Bicolano food. Very underrated ang pagkain ng Bicol. Para sa akin, isa sa pinakamasarap sa ating bansa. At kulang lang ng marketing. Kailangan talaga ibenta sa lahat ng sulok ng Pilipinas. May restaurant na ba ng May pahabol ako, ma'am, Bicolano? na question. Meron bang restaurant na Bicolano sa Maynila? Wala eh. Yun. Dapat itulak yun. May cookbook. Di ba para malaman? Ako addict sa gata eh. Kasi lumaki ako sa nanay ko eh. Puro gata din ang pagkain ng Leyte. Diyan naman ang tawiran ng Bicol sa Samar, di ba? Sa amin din eh. At yun, ang ating bagong palabas. Kaya inaanyayahan ko kayo, buti na lang magaling kayo mag-endorse. Inaanyayahan ko kayo manood ng ATM At The Moment, alas 2 ng Sabado sa 1PH. Meron po akong show, nakalahating oras lamang at pinipilit namin maaksyonan, matulungan at misyon. Aksyon, tulong, misyon sa ATM sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Yung iba nagpapagamot, yung iba nagpa-open heart surgery, mga babies dyan sa heart center, yung iba nabigyan ng hanap buhay, yung OFW na nasagip. Ayan, iba-iba naman yung mga istorya namin. Basta tumutulong kami hanggat kaya. Yun. Thank you.